Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa pag-click ng mga link lalo't naglipana na ang mga text scam na may pangalan pa ng mga receiver. Kung paano maiwasang mabiktima niyan, alamin sa report ni Magandang hapon mga kababayan, nandito nga po pala ulit ang Doña Pilar newscaster upang mabahagi ng napagandang salita sa inyo at may mga programang tapat at katotohanan para sa inyong lahat. Ako nga pala si Yasel Cinco Grijalvo at ang topic natin ngayon is yung mga Pinoy sa Singapore na pinag-iingat laban sa cybercrime cases. Mga kapatid, nagbigay babala ang mga ibahada ng Pilipinas sa Singapore sa mga kababayan sa bansa patungkol sa pagdami ng bilang ng mga nabibiktima ng scam at cybercrime cases. Sa inilabas ng datos sa Singapore Police Force o SPF, kabilang sa nangungunang 10 scam nitong 2022 ang mga sumusunod. Nakamaraming kaso ng ating cybercrime is unang-una yung phishing scam na nagbibigay ng 7,907 na kaso at sumusunod dyan yung job scam na nagkakahalaga ng 6,492 na kaso. And yung pangatlo natin yung e-commerce scam na nagkakahalaga ng 4,062 kaso. And yung pang-apat is investment scam na nagkakahalaga ng 3.108 na kaso. And yung pang-lima natin is yung fake friend call scam na nagkakahalaga ng 2,106 na kaso. And yung pang-anim mga kababayan is yung social media impersonation scam na nagkakahalaga naman ng 1,696 na kaso. And yung pang-pito natin, yung loan scam natin na nagkakahalaga naman ng 1,031 na kaso. And yung pang-walo na alam nating lahat na normal sa ating kababayan yung tinatawag na internet love scam. 868 kaso ito, napakarami din mga kababayan. And yung pang-anim natin is yung government officials impersonation scam na nagkakahalaga naman ng 771 na kaso. And yung pang-last natin, yung credit for sex scam na nagkakahalaga ng 628 na kaso. Lumalabas na ang phishing scam ay nangungunang modus operandi noong nakaraang taon kung saan umabot ng SGD 16.8 milyon ang nalimas na sa mga biktima. Dagdag pa ng mga imbahada na dahil sa napakadali ng paggamit ng e-commerce platforms ngayon na nanatili sa top 5 e-commerce scam sa Singapore sa magkakasunod na 4 na taon na. Binalangkas din ng SPF ang nangungunang 5 contact methods na cybercrimes kung saan lahat ng kaso ay nadadagdagan noong 2022 kumpara noong 2021. At ito yung mga kaso na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Unang-una is yung messaging platforms na sa 2022 is humahigit na 5,095 kaso yung nagbigay ng messaging platforms. And noong 2022 naman is nagkakahalaga na tumataas pa lalo sa 2021 is nagkakahalaga ng 599 na kaso naman. And yung social media natin is noong 2021 is umabot siya ng 6,095 na kaso. And ngayong 2022 is lalo pang tumaas at dahil doon is nadagdagan tayo ng puntos kaya yung total na kaso is naging 7,539 na kaso. Ang pangatlo ay yung online shopping platforms na kadalasan na ginagamit ng mga tao na noong 2021 is umaabot ng 1,570 na kaso ng cybercrime cases at ngayon 2022 is napakalaki ng dinagdag ng kaso natin at umabot siya ng 4,880 na kaso. And yung pang-apat natin is yung phone calls natin na napakahalaga nito na sa tao is laging meron nito. At noong 2021 alam nyo ba na ilan yung kaso na nakuha natin? Is naging 2,883 na kaso. At nadagdagan pa yan noong 2022 at humahagipit na 3,602 na kaso. And yung panglima natin mga kababayan is yung ES natin na noong 2021 is nagkakahalaga ng 2,367 na kaso. And 2022 naman is tumaas din na kaunti na 2,625 na kaso. Ngayon mga kababayan, bisitahin natin ang link para sa mga datos patungkol sa mga SPF, Annual Scam and Cybercrime Date 2022. Patuloy ang pagprograma ng SPF sa paglaban sa anumang uri ng panloloko sa bansa. Samantala, nagkakaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga kawani ng Assistant to National or APM Section ng Embahada at Migrant Worker Office o MWO Singapore at mga Overseas Worker Welfare Administration o OWWA noong February 15, 2023. Ngayon ng mga nasabing ahensya na muling pagkatibay ng kanilang programa na pagbibigay tulong sa mga desperate OFW sa Singapore kabilang na ang mga kasong mga kinalaman sa kriminal at iba pang legal na kaso. Mga kababayan, hindi pa natatapos ang ating mga balita dahil meron pa tayong balita is patungkol ulit sa cybercrime cases. Pero iba namang topic na yung topic natin is patungkol sa mga Pinoy sa Singapore. Ngayon is ibahin natin at meron pa tayong ulit na nasagap na bagong balita. Natawagin natin niya si Ginoong Barinas upang tayo ibahagi ng salita. Kaya Barinas, pasok. Magandang hapon po mga kapatid. Nandito po tayo ngayon sa
Doña Pilar at po at nagbabalik po ulit ang Doña Pilar Newscaster. Dalawang suspect sa mga online scam involved sa Taguig Paranaque. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Taguig at Paranaque nitong Martes ang dalawang lalaking sangkot sa magkaibang kaso ng online scam. Hinuli sa entrapment ng mga taga-antay cybercrime group ng Pilipinas National Police ang 22 anyos na online seller na si alias Marco dahil sa mga credit card fraud. Ayon kay PNP ACG Director Brigjen Dennis Crispy, ginamit ng suspect para mamili sa online shop ang impormasyon ng credit card ng isang babae. Na dating nakatransaksyon ng suspect, nakuha ng suspect ang mga detalye ng credit card nang bumili ang babae ng gadget sa isang chat group na pareho sila magkasama. Nagpanggap na online delivery ka rin ang isang ACG agent para mahuli ang suspect. Aharap siya sa patong-patong na kaso, kasama ang estafa, paggamit ng peking pangalan, paggamit ng peking dokumento, ang paglabag sa Access Device Regulation Act of 1998. Inaresto naman ang isang 29 anyos na negosyante na may nagreklamo sa Pilipinas at Singapore dahil sa pagkakasangkot nito sa cryptocurrency trading. Natungtong ng Pasay Police sa Paranaque si alias May na may warrant mula sa isang korte sa Pasay na nilabas noong Marso. Paharap siya sa paglilitis para sa kaso niya estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagpapaalala ang PNP na mag-ingat sa krimen at panloloko gamit ng internet ngayong panahon ng quarantine kahit bumaba ang insidente ng tradisyonal na krimen sa bansa. Yun lang po, maraming salamat po mga kaibigan nito. Thank you po. Maraming salamat mga kababayan. Isa rin mga natutunan kayo at ganoon rin Ginoong Parinas naman sa mga kababayan na may apply nila sa puso't isipan nila yung mga mas sinasabi natin kanina. No? At sana sa susunod, may mga natutunan ng ating mga kabataan ngayon lalo na mahilig silang maggamit ng internet at mga Google. Tama ba yun? Tama, kasi talagang sa panahon natin ngayon is marami na na-scam, na marami na namubudus dahil sa mga gawain, di ba? Kaya lagi nating i-save yung mga gadget natin and mag-ingat tayo sa gawa ng mga scammer. At ayun lamang po, na hindi na tulog ang balita at servisyon totoo lamang. Maraming salamat po. Ngayon is naging 400, 800, ay 4,000 pala! Okay, pahinga muna to. Game. Ano ba? Delete ko to. Nabibiktima ng scam at cybercrime cases. Ano naman? Pinat ko. Sige, tol. Uli. Basta ngayon na tayo nun. Anong siniguro? Ulitan ng ulit. Sige. Ayun mga kababayan, nakikita natin na bumubuhos ng ulan pero di pa rin tayo magpapanaig sa ating news ngayon. Bale, ipagpapatuloy natin to. Bisitahin ang link para sa datos patungkol sa SPF Analysis Scam at Cybercrime Brief. Pag natin nalakasan ito na yun yan. Ito, gusto pala to. Mga kababayan, ang unang-unang scam na napakaraming puntos and yung panglas natin, yung credit for sex scam na nagkakahalaga na 628 na kaso. Ito, tol. Dito po kayo nag-ingay eh. Kita nung may nagsushooting dito eh. Hindi mo kami nag-ingay eh. Ito po kayo nag